Hi guys, it's me again, Tina, and ayun, samahan nyo akong gumawa ng orders at ito po ay isa sa dagdag or dalawa na dagdag sa aking small business. Ayan, dahil gumagawa po ako ng souvenirs for baptism, birthday, etc. etc. So, ito po yung isa sa mga items na ginagawa ko, yung personalized candles, ayan, na talaga naman pong mabenta, lalong-lalo na sa binyag, ayan, sa baptism. And yung rosary po, na mini rosary, pwedeng pocket rosary as souvenir or yung nilalagay po sa floating frame. So, just continue on watching para magkaroon kayo ng idea if ever na gusto nyo man itong idagdag sa inyong small business. Ayan, at dagdag income naman po talaga ito. So, ito sa small candles na ginagamit ko is sperma number 6 po yan. Ayan, so sa mga hindi pa po nakakaalam, may iba't ibang numbers po yung candles and iba-ibang size po yan. So, sa tamang sizes is, ayan, mag-research po kayo, lalo na sa may Shopee. Ayan, madami po doon. And sa nakita ko kasi, common size po for godparents candle or yung sa mga ninang-ninang na kandila is number 6. Ayan, and kung naliliitan naman po kayo dito sa number 6 is, pwede nyo naman po siyang lakihan. So, mag-research lang po kayo kung ano yung size yung prefer nyo. And, eto po yung sa pinakamalaking candle, eto po yung main candle na tinatawag nila. So, pwede po yan sa may main na sponsor na ninang, ninong, ganon. Or pwede pong gawin din yan as parents candle. And sa pagdating naman po sa wedding candles is isa din po yan sa ginagamit yung main candle. So, ayun, tapos na nga pong mabalot. And dito naman po tayo sa may back cards ng pocket rosary na giveaway. Isa po yun sa pinakamurang pa-souvenir sa mga binyag. So, etong ginagawa kong layout, itong kinakat ko is, ang size po niyan is para sa 3x5 na OPP plastic. Ayun. So, ganyan po yung size na ginagawa ko ngayon kasi dati, ang ginagawa ko is yung mas maliit, yung parang ATM size lang din. Pero, parang naliliitan ako. So, nilakihan ko siya hanggang 3x5. So, ayan po yung ginagawa ko. May free layout na yan sa akin. Basta minimum of 20 pieces. And, ayan. So, ako po yung nagle-layout yan. And, sa may pagdating naman sa may mini rosary is nagpapagawa po talaga ako dyan dito sa aking YouTube friend. Shoutout naman kay Ate Yani. Pero dahil recently is na busy siya and dahil wala siyang time gumawa, so ako na lang din ang gumawa at talaga namang dagdag gawain yan para sa akin. Pero syempre kung mas gusto nyo mas makatipid at mas lumaki yung income nyo, is mas maganda kung kayo na rin talaga yung gagawa, no? Pero if ever na talagang busy kayo at meron naman kayong mabibilhan na magpapagawa kayo ng rosary, is magpagawa na lang kayo para less hassle sa inyo. So, ito na nga yung order sa akin. Ayan, minimum ko is 20 pieces per order ng mini rosaries. So, ito yung, ganito yung paglalagay ko. Binubutasan ko siya ng ganyan. And, ayan, tatalian ko lang siya nung, ano bang tawag siya? Yung kulay gold na yan, na parang wire. Meron pang iba-ibang color niyan. Ayan, syempre para hindi gagalaw-galaw yung mini rosary habang nasa loob siya ng package. Ayan, so ilalagay ko na siya isa-isa. Ayan, ang bentahan ko niyan, kasama na all in all, yung layout, yung packaging. Ayan, 18 pesos each, ganon. And depende kung ano yung gamit nyo namang rosary. Kung depende nyo naman kung magkano yung pinahunan nyo bawat isa. Pero ganon yung bentahan ko. 18 pesos each ngayon. Pero nung una, 16 or 15 to 17 each. Pero dahil nga registered na tayo kay BIR is nagdagdag na ako. Kumbaga, nag-mark up na ako ng pa piso-piso or 2 pesos per items. Ayan. So, eto sa may packaging label, yung sa ibabaw, parang yung sa rep magnet ko. Ayan. In size niyan is, idedepende nyo kung ano yung gamit nyong plastic, no? Ayan. Kasi yun yung pinaka pagkakabitan nyo ng label. Ayun. So, sa paggawa ko ng candle, meron po akong upload doon sa My Craft Studio by Tina na channel. Ayan, pwede po kayong manood kung paano ko siya ginagawa.
And again, sa paggawa po ng layout is wala pa po akong upload yan dahil masyado tayong busy and napakabihira ko lang po talaga mag-upload ngayon. Ayan. And if ever meron po kayong katanungan regarding this small business ideas, ayan, just comment down below and sasagutin ko po yan basta meron po akong time kasi kadalasan busy po ako, lalo po ngayon is talagang mas dumadami po yung orders na natatanggap natin and syempre thank you naman kay Lord dahil binigyan ako ng ganong break. Ayan, kumbaga talagang nabisi na ang lola nyo kaya medyo bihira na tayong mag-upload ng content. And nagpapasalamat po ulit ako sa walang sawang suporta sa mga nanonood po ng aking upload, lalong-lalo na po yung sa ATM size or F-magnet na talaga naman pong patuloy na tumataas ang views. Ayan, thank you so much sa inyo and sa mga nagko-comment doon na laking tulong para sa kanila. Maraming salamat po at sa mga natututo po galing sa aking content is thank you po talaga. And ang may advice ko po, if ever na gusto nyong matutunan yung mga ganitong klaseng small business ideas, is keep on watching many videos from YouTube po. And pwede nyo po yung pagsama-samahin hanggang makabuo po kayo ng sarili ninyong idea. Dahil ako po ay nagsimula lang din naman po talaga sa pag-nood ng mga videos sa Shopee, sa YouTube, sa TikTok, and sa mga design po is kumukuha din po ako ng idea sa TikTok. Nagbabrowse lang po ako doon kung paano sila mag-pricing, ano yung sizes na ginagamit nila. Ayun, nagbe-base po ako sa kanila. Pero syempre, itatali ko pa rin yan kung magkano yung sa puhunan na nagastos ko and saka po ako magsaset ng price ng aking item. So, ayun lang. Thank you for watching and see you on my next video. Sana may matutunan kayo.